So hello mga kabayan, welcome back again sa ating panibagong video dito sa ating YouTube channel. So ayun na nga, maraming salamat sa mga bawat comment ninyo mga kabayan. Maraming salamat sa suporta sa ating mga subscribers. Maraming salamat, umabot tayo sa 14k subscribers. So yun na nga mga kabayan, may share lang ako sa inyo about dito sa Croatia, about dito sa mga ganap mga kabayan dito sa bansang Europa. No? So, kumusta kayong lahat? Anyways, nandito ako sa labas ngayon, nagpapaaraw kasi kahapon mga kabayan, mula umaga talaga hanggang maghapon, walang araw mga kabayan, may ulan-ulan pang konti. No? So, ngayon lumabas na sering araw ulit. Ayan, yun. So, yun na mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga kabayan natin na tumatawid sa ibang EU countries, no? Ito yung opinion ko lang din naman mga kabayan, no? Pag-usapan ng mga na-experience natin kasi may mga kaibigan din tayong mga tumawid sa ibang EU countries. So yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kabayan kasi marami din nagtanong, di ba? Ba't di daw lumipat sa may malaking sahod? Bakit ayaw lumipat sa magandang lugar? Ba't daw manatili sa Croatia, mababa yung sahuran nga mga kabayan, at saka seasonal job lang yung unang bigay ng Croatia, no? So hindi naman lahat seasonal, meron naman ibang siguro mga direct hired mga kabayan. Pero mostly if under with the agency mga kabayan, seasonal talaga yung mga binibigay na first contract sa mga kababayan natin. So may possible na hindi ma-renew pagdating ng winter season. So paswerte-swerte, yung like ko sinasabi, paswerte-swerte lang pagdating dito sa Croatia. So anyway mga kabayan, yun nga, usapan natin yung mga kabayan natin na natawid sa ibang EU countries. So marami kasi mga vlogger mga kabayan sa ibang part ng EU na hindi binibigay ang binibigay lang nila is ang good side ng country, hindi binibigay yung mga bad side ng country. So madaming naniniwala mga kabayan kasi syempre tayo mga Pilipino, naghahangad talaga tayo ng malaking sahod, no, malaking kitaan mga kabayan. So, maraming mga kabayan natin na tumatawid sa ibang EU countries. So, yun na nga. Yung iba, paswerte-swerte lang din mga kabayan pagdating doon. For example, sa Germany, France, ilang beses ko na din nasabi itong mga kabayan sa mga vlog ko. Minsan sinisingit mo din to yung mga tumatawid na mga kabayan natin sa ibang EU countries. Na, for example, Croatia to Poland. So, yun nga, hindi ko naman ini-encourage or dini-discourage. Hindi ko din ganun mga kabayan, hindi ko din gina-encourage or dini-discourage ng mga kabayan natin. Nasa inyo pa din naman yun kung gusto nyong tumawid, maghanap ng ibang magandang trabaho sa ibang EU countries. Kasi freedom naman natin yan, tayo naman ang may dala sa sarili natin mga kabayan. Tayo lang magbitbit ng sarili natin, kapalaran kung saan man tayo mapunta. So yung iba maswerte, mapalad, no, nakatungtong sa ganung mga bansa. May maswerte nakahanap ng trabaho, may maswerte na nabigyan ng papel, no. May mga ibang din na mga kabayan na hindi naswertihan. Kumbaga nag-antay sa wala, may trabaho, napasukan, pero yun nga, regarding for documents mga kabayan, mahirap kumuha. For example, ID, working permit, so mahirap. Alam nyo, suggestion ko lang is mas maganda talaga if wala kang pamilya sa Pilipinas, wala kang ginagastusan, kundi sarili mo lang, yung wala kang asawa, wala kang anak, no? Single ka, yun. Ni-recommend ko yan na mag-explore din sa ibang EU countries. Kahit di mabigyan ng papel, kahit ilang taon di makauwi ng Pilipinas, at least single ka, wala kang tawag nito, sinusuportahan sa Pilipinas. So, yun, ma-recommend ko yun sa mga ganong mga kabayan. Pero pag pamilyado ka mga kabayan, marami kang gastusin na binabayaran, so wag mo nang tangkain talaga na tumawid sa ibang EU countries. Kasi hindi din basta-basta. For example, sa mga lalaki mga kabayan, mahirap talaga maghanap ng trabaho sa ibang EU countries. Hindi basta-basta. At saka pag pumunta ka doon, if nakuha mo lang yung idea sa mga vlogger, nakuha mo lang yung idea sa mga
nandun na sa ibang sa ibang EU countries, no? So wala ka masyadong background sa sa country. So mahirap makawin maghanap ng trabaho. So pero nasa inyo pa rin naman yun, mga kabayan. Nasa inyo pa rin naman yun kung papasukin nyo or magsusugal kayo. So marami naman kasi sa atin, mga kabayan, na grabe, ang lakas ng loob magsugal ba. So marami din sa atin na hindi talaga malakas yung loob magsugal sa ibang EU countries, lalo't hindi kasigurado sa pupuntahan mo. So marami din sa atin na ganun, mga kabayan. So may ibang paswerte-swerte lang, maraming nagbukas na pinto na opportunity para sa kanila, lalo pag mga babae. Lumipat ng Spain, lumipat ka ng Italy, Germany, nalipat ng France, no? Kasi yun talaga, mga kabayan, malaki ang sahod dun eh. Lalo pag mga babae, mga kabayan, kasi sila kasi mabilis makahanap ng trabaho, magbahay lang, trabaho sa bahay, ayan, housekeeping sa bahay, cleaner. So lalaki kasi mahirap, mga kabayan. Pero if a skilled worker ka, yun, masipag ka maghanap ng trabaho, siguro makaswertihan ka sa ibang EU countries. Pero mostly, mga kabayan, pag lalaki, mahirap talaga makatawid sa ibang EU countries na maghanap ng trabaho. Marami sa ating mga kabayan na natawid, bumalik din dito sa Croatia kasi hindi nabigyan ng papel, no? Hindi nabigyan ng documents ba. So nagiging TNT, mga kabayan. So paswerte-swerte lang din talaga pag makatawid ka ng ibang EU countries at makahanap ka ng panibagong trabaho. So sugal, no? Kagaya din naman sa amin, di ba? Nagsugal din naman kami dito sa Croatia eh. Galing kami ng Qatar. Nag-cross country din kami pupunta dito. So nagsugal din naman kami. So yun nga lang, maganda lang napuntahan natin. In the first season ko, mga kabayan, hindi talaga maganda yung agency. Hindi maganda yung napuntahan kong agency. Although kasi kuna pa yun dati, mga kabayan eh. No? So thankful pa rin ako sa agency kasi nakapunta ako dito. Nakahanap ako ng trabaho, no? So yung may chance na mag-direct sa company, so ginawa ko na, mga kabayan. So ngayon napaganda naman yung sitwasyon ko dito. Kahit nasa island ako, malayo ako sa city ng Zagreb, maganda pa rin naman yung sitwasyon ko dito sa island, no? Libre naman bahay, pagkain, transpo, at tumaas yung posisyon ko dito sa island. So hindi lang talaga siya mababa. So yun nga, kailangan talaga natin sipag at tiyaga, pagtitiis, mga kabayan, pag nandito tayo sa Croatia, no? Kasi yun na naman yung kailangan natin sa sarili natin eh. If hindi ka gusto mong mag-travel, anytime pwede ka maka-travel, mga kabayan. Anytime pwede ka makauwi ng Pilipinas kasi may papel ka dito sa Croatia. Hanggat kaya nyo magtiis, mga kabayan, dito sa Croatia, magtiis na kayo. No, hindi naman habang buhay. Sabagay, hindi na paswerte-swerte, mga kabayan. Yun nga, sabi ko lagi, hindi paswerte-swerte pagdating sa Croatia. Marami din tayong mga kabayan na hindi naswertihan talaga pagdating dito. So, yun nga, masakit man isipin, mga kabayan, na marami tayong mga kabayan na lumipat na hindi nakapunta, hindi nabigyan ng magandang trabaho sa ibang EU countries. So, yung mga ilan-ilan naman may maganda. So, yun nga, before kayo mag-apply, mga kabayan, if makilala, may magulang kayo doon, may kapamilya kayo sa ibang part ng EU, so maganda naman yun, wala naman problema yun, mga kabayan. At least meron kayong masandalan. Yun lang yung sa mga yun na sa mga walang kaibigan, walang kapamilya sa ibang EU countries, yung nanood ka lang sa mga vlog ng iba na ang bilis maniwala, di ba? So yung like kong sasabi, hindi talaga lahat maganda ang napuntahan. So mag-isip muna before tumawid sa ibang EU countries. Alamin muna kung ano yung mapapasukan, alamin muna kung anong mahihinatnan. Kahit na sabihin natin sugal yan, pagsusugal ng trabaho, pero isipin pa rin natin, mga kabayan, na may mga pamilya sa Pilipinas na umaasa, no? Kasi nakasalalay talaga sa atin yung ating kapalaran dito sa Europa, mga kabayan. Hindi talaga madali, sa totoo lang. Hindi na tayo
maghipokrito dito mga kabayan pagdating sa Europe country, no? Hindi talaga hindi basta-basta mga kabayan. Kasi mahirap din talagang makipagsapalaran sa ibang EU countries. Malaki nga yung sahod mo kabayan, bahay mo, transpo, pagkain mo, sa'yo naman, gastos mo din naman. And parang parasa din naman kasi pag nandito ka sa Croatia, lalo pag makaswerte ka ng mga gandang company, mga gandang agency, parang ganito din naman sa Croatia. Maganda lang sa Croatia is libre bahay, transpo, pagkain. Yun ang kagandahan dito kasi hindi pa masyadong mahigpit si Croatia. So yun lang mga kabayan, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Na-share ko lang naman kasi marami sa inyo nag-comment sa ating comment section regarding sa paglipat sa ibang EU countries. Bakit ba wala bang mga ibang opportunity doon? So maraming mga opportunity mga kabayan, nasa sa inyo lang talaga yan. Kung gustuhin yung pumunta sa ibang EU countries, magsipalaran. And yun lang mga kabayan, sana na-share ko ng maayos. Mahaba natin kwento natin mga kabayan. Marami pa naman pinagdaanan, so marami pa tayo sana ikukwento. So yun lang mga kabayan, and maraming salamat sa lahat ating subscribers dyan, and don't forget to subscribe sa mga bagong nanonood nito sa ating YouTube channel, and follow nyo ako mga kabayan sa Ilonggo Bizdak in Europe or Ilonggo Bizdak in Croatia sa ating Facebook page. Lagi ako nag-share ng mga jobs hiring doon mga kabayan na punta dito sa Croatia, cross country and Philippines based applicants mga kabayan. So bisitahin nyo lang. And yun lang mga kabayan, comment kayo sa comment section kung ano yung gusto nyong i-vlog natin dito sa Croatia, and para mabigyan din natin ng sagot mga kabayan. So yun lang, maraming salamat and book mga kabayan. See you around here in Croatia.